Ito pala yung recipe na pinasa ko sa school ni Sakurako kasi binigyan nila ako ng papel. Parang may project sila kung anong may sasuggest na pagkain sa winter para maka-recover yung katawan mo sa winter. Tapos dapat mura lang. Pero yung sa akin hindi ko alam kung ano yung ipapasa ko. Kaya nagpasa na lang ako na healthy recipe. Kaya i-share ko sa inyo. Let's go! Ang una ko palang gagawin, hinugasan ko yung bigas, 2 cups of rice siya. Ganito yung ginagawa ng mga Japanese. Hugasan nyo maigi, tapos i-drain nyo yung tubig, i-leave nyo lang siya ng 30 minutes. Tapos naman yung sumunod natin na main dish, ang tawag pala dyan, buri. Lagyan lang natin siya ng, salt at saka sake. Ganito yung mga, ginagawa ng mga Japanese para matanggal yung lansa. Ang sunod natin gawin, yung mga gulay, hiwain natin. Tapos yung cucumber ko pala, gagamitin ko siya sa side dish. Pagkahiwa nyo, lagyan nyo siya ng asin para lalabas kasi yung tubig niyan. Leave nyo lang siya ng mga 10 to 20 minutes. Tapos naman sumunod natin yung gulay natin, yung para sa soup natin. Hiwain nyo lang siya ng depende sa inyo kung anong sukat ang gusto nyo sa carrot. Tapos potato, puro lang yan, bite size lang yung pagkakakat ko sa potato. I-leave nyo pala siya sa tubig kasi pag di nyo siya nilib sa tubig, mag-iiba siya ng color, magba-brown. Tapos naman yung kabocha natin or yung squash, small size lang yung pagkakahiwa natin kasi ilalagay natin siya sa mamaya sa rice. Tapos yung natin, yung onion natin, kalahati lang. Itong gagawin nating sauce para to sa teriyaki sauce ng buri. Yung sa fish. Ito pala yung natin, vegetable natin ngayon. O di ba madali lang siya. Kung gusto mong kumain ng healthy, kailangan mo talagang magtiyaga sa pagluluto. Yung carrot pala ang una nating nilaga kasi matigas siya kaya inuna ko siyang palambutin. Tapos naman itong hikinig ko or ground pork, ko lang siya, ginawa ko lang siyang brown. Hanggang sa mag-brown niluto ko siya. Tapos iset aside nyo, isasama natin siya mamaya sa rice. Dito pala sa Japan, winter na, kaya yung mga recipe nila dito pang winter na or yung marami ng soup na naglalabasan. Kaya itong potofu, ito yung pinaka, isa rin sa, winter na recipe. Pero dito sa Japan, kahit winter or summer, napaka-healthy ng mga recipe ng mga Japanese. Kaya kung gusto mong mag-diet, pwedeng-pwede. 皆さん、こんにちはって。早く。ママ、おいしいのご飯作ってるよ。ね。ダメだよ、雨ばかり。ママがいいですかね。どこ行きましたか？いいですか。sila, do ko? Pumunta sila sa Genki no Sato, tapos naghukay sila ng kamote. Ikura datta no? 知らない。取りに行ったんだよ。皆さんにこんにちはは。ママご、おいしいのご飯ママ作ってるよ。なんだそれは、雨ばかりだね。洗編するよ。 Kapag malambot na pala yung natin, carrot, ilagay na natin ang cabbage at saka ang potato. Madali lang maluto ang potato kaya pinagsabay ko na siya sa cabbage. Lagyan nyo lang siya ng asin, tapos consomme powder. Kung anong pwedeng panlasa sa inyo, pwede naman. Napakaraming uri ng isda dito sa Japan na mag-enjoy ka kasi masarap talaga. Sa mga susunod ko pang recipe, i-share ko sa inyo yung iba pa nilang klase ng isda. Ito pala ay buri daikon. Ang bango, ang sarap niya. Dati hindi ako kumakain nito pero yung nalasahan ko siya, ang sarap pala niya. 'Di ba yung glaze ng teriyaki? Ang ganda, makintab-kintab. Gawa yan ng mirin. Nagpapakintab sa sa teriyaki sauce. Ito pala ay dry wakame or seaweed. Lagyan lang natin siya ng hot water kasi dry siya para isasama natin siya sa side dish. Ito pala yung sinaunang pagluluto ng mga Japanese, yung hot pot. 2 cups na rice siya, nilagyan ko siya ng milk. Yung pagsasaing nyo sa ganyan, depende rin sa sukat nyo. Yung sinusukat nyo sa kamay, katulad sa Pilipino na pagluluto, ganun din yung gawin nyo. Tapos ilagay natin yung minced na pork at saka yung squash. Huwag natin siyang haluin. Takpan nyo lang siya ng ganyan. Tapos
i-match niyo yung pinaka-ano niya, yung hole niya. Kailangan magtapat siya para pag ano siya, kumulo siya, makikita niyo. Pala natin gawin ay ang ating side dish. Ang tawag sa side dish dito na yan na gagawin ko ay sunomono or vinegar side dish. Hugasan lang natin yung yung cucumber kasi binabad natin siya sa kanina sa salt at saka yung wakame din. Tutuyuin natin yung tubig. Kailangan i-dry natin yung tubig. Tapos pagsamahin natin siya, i-share ko pala sa inyo yung ginagamit kong vinegar na sauce. Binabibili ko pala yan sa supermarket. Ang tawag dyan ay Kantansu. Pero kung wala kayong ganyan, pwede naman vinegar. Tapos nilagyan ko pala siya ng sesame oil para magdagdag ng flavor at saka ng sesame seeds. Ito pala ay tanim namin na kamote. Yung asawa ko, nagpe-practice siya na magtanim-tanim. Meron kaming maliit na tinataniman. Ay ito yung mga binunot na talbos ng kamote. Mga iba-iba din, nagpe-practice lang. Meron ding rakyo, yung parang satsukemono na paborito niya. Ito palang pagluluto dito sa hotpot ng Japanese. Dapat mahina lang yung apoy nyo. Hintayin nyo lang siyang kumulo. Kapag kumulo na, iset niyo yung timer nyo ng 10 minutes. Napakadali lang magluto dito sa hotpot na to. Pero pag naluto na siya, bago nyo siya buksan, ilib nyo siya ng 20 minutes bago nyo siya buksan yung hotpot. Napakadali lang at saka masarap dito magluto kasi sa gas. Mas masarap magluto sa gas kaysa sa electric. Pero yung pinaka niya, technique nyo dyan, kailangan sobrang mahina lang yung apoy nyo kasi mabilis lang talaga siya maluto. Minsan pag nakita ko yung mga hiniwa ko, pang nakakapag-enjoy, minsan tinatanong ko yung sarili ko kung sa past life ko, isa ba akong hapon. Kasi nag-enjoy talaga ako sa pagluluto ng mga healthy na recipe. Hindi naman siya mahirap, madali lang siya. Mag-enjoy ka talaga, iba-iba yung variation niya. Gusto mo bang sumeksi or maging healthy? Mag-visit ka lang sa mga iba ko pang video. Marami akong mga weight loss na recipe. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag nyo akong kalimutan bigyan ng like, subscribe, at kung hindi ka pa sa akin nakaka-subscribe, pindutin mo na ang notification bell para sa mga susunod ko pang isi-share na video. Bye-bye! Mata ne!